Rebolusyong Industrial. Huling bahagi ng ika-18 siglo at unang bahagi ng ika-19 na siglo. Ang rebolusyong industrial ay isang prosesong nangyayari sa ilang mga lipunan. Binabago ng industrialisasyon ang lipunan kung saan ito nagaganap. Mas maraming magagawang produktong bagay ang isang tao. Mas nakakagawa rin ng mas maraming natatanging mga bagay ang tao. Habang nangyayari ang industrialisasyon, ang pagmamanupaktura ay nagiging mas mahalaga kaysa pagsasaka. Malaki ang pagbabago na naganap noong panahon ng industrialisasyon. Ang rebolusyong industrial ay isang panahon noong huling bahagi ng ika-18 siglo at unang bahagi ng ika-19 na siglo, nang nagkaroon ng marubdob na epekto sa sosyo-ekonomiko at pangkulturang katayuan sa Britanya, ang malaking pagbabago sa agrikultura, paggawa ng produkto, pagmimina at transportasyon. Malaki ang naging tulong ng panahon ito upang mas mapalawak at mas mapaunlad ang pamumuhay ng bawat tao. Lumaganap ang pagbabagong ito sa Europa at Hilagang Amerika at sa buong mundo. Nagtatak din ng isang malaking pag-inog sa lipunan ng tao ang pagdating ng rebolusyong industrial. Naimpluwensyahan din ang lahat ng aspeto ng buhay sa ilang paraan, mula sa manual na paggawa at ekonomiyang nakabatay sa paghila ng mga hayop patungo sa paggawa ng produkto sa makina. Paano ito nagsimula? Nagsimula ito sa mekanisasyon ng industriya ng tela, ang pagsulong ng mga kaparaanan sa paggawa ng bakal, at ang pagdagdag ng gamit ng pinong uling. Ang pagsulong ng makinang kagamitan ng lahat metal noong unang 2 dekada ng ika-19 na siglo ang nagpadali sa paggawa ng mas marami pang makinang pangproduksyon para sa paggawa ng produkto sa ibang industriya. Mga nakaambag at naimbento nila noong panahon ng rebolusyong industrial. Flying shuttle, nagawa noong 1738 ni John Kay. Imbensyon ito ni John Kay para sa paghahabi ng tela. Spinning jenny, nagawa noong 1764 ni James Hargreaves. Para sa paghahabi ng 80 sunulid ng sabay-sabay. Spinning frame, nagawa noong 1769 ni Richard Arkwright. Ginamit ang water power mula sa mabilis na agos ng saka upang mapaganda ang spinning wheels. Spinning mule, nagawa noong 1779 ni Samuel Crompton. Ang makinarya na nakatutulong upang magpaikot ng mga cotton at iba pang fiber. Power loom, nagawa noong 1785 ni Edmund Cartwright. Mechanized loom na pinagaganan ng line shop. Cotton gin, nagawa noong 1792 ni Ellie Whitney. Naghihiwalay ng cotton fibers sa mga seams. Steam engine, nagawa noong 1705 ni Thomas Newcomen. Isang device na nag-convert ng potential energy. Steam engine para sa weaving, nagawa noong 1769 ni James Watt. Ginagamit ito sa paghahabi. Steam engine para sa ship noong 1807 ni Robert Fulton. Ito ay isang steam engine na ginagamit naman sa mga barko. Steam engine para sa mga train, nagawa noong 1825 ni George Stephenson. Isang steam engine na nag-convert ng potential energy upang mapagana ng mga train. Dynamo, nagawa noong 1831 ni Michael Faraday. Isang electrical generator na nag-produce ng direct current sa tulong ng commutator. Telegrapo, nagawa noong 1844 ni Samuel Morse.
Ginagamit ito sa komunikasyon. Telepono, nagawa noong 1817 ni Alexander Graham Bell. Ito ay nakatutulong sa pagpapalawak ng komunikasyon kahit sa malayong lugar. Aeroplano, nagawa noong 1903 nila Orville at Wilbur Wright. Ito ay naimbento upang mas mapadali ang transportasyon sa impapawid. Kotse, auto, nagawa noong 1909 ni Henry Ford. Ito ay inimbento upang mas mapadali ang transportasyon sa lupa. Yun lamang po at maraming salamat.